Alam mo bang pwede kang magmahal ng maling tao? Kadalasan, nakakagawa tayo ng hindi magandang pagpili at namumuhunan tayo sa mga maling tao. Akala mo tama ang ginagawa mo pero nakakasira sila sa buhay mo. May ilang individual na pumasok sa iyong espasyo para guluhin ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Hinaharang nila ang iyong layunin at nagiging sanhi ng pagkaantala sa iyong buhay. Hindi gusto ng Diyos na patuloy kang magmahal at mamuhunan sa mga taong ito, kaya ang dahilan ng pagpapadala sa iyo ng salitang ito. Gusto niyang malaman mo ang mga palatandaan na mahal mo ang isang taong humaharang sa iyong layunin. Kung hindi mo pa ito nagagawa noon, mangyaring mag-subscribe sa aming channel upang tamasahin ang walang limitasyong pag-access sa mga nakapagpapasiglang video tulad ng isang ito. Minamahal, mahalaga ang iyong samahan. Ang uri ng mga taong nakapaligid sa iyo ay may malaking papel sa kung ano ang magiging takbo ng iyong buhay. Ang Ecclesiastes 4:1 ay nagsasabi, ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa sapagkat sila ay may magandang kapalit sa kanilang pinaghirapan. Kung ang alinman ay bumagsak, ang isa ay maaaring tumulong sa isa pa. Kung tama ang iyong samahan, makakakuha ka ng lakas, suporta, at katatagan mula sa kanila. Upang mamuhay ng isang kasiyasyang buhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos, kailangan mo ng tamang uri ng mga tao, hindi mga tagasira ng layunin at mga tagasira ng tadhana. Maaari silang maging sinuman at kahit saan sa paligid mo. Maaaring sila ay mga kaibigan, kamag-anak, kasamahan sa trabaho, o kahit na iyong kasintahan, na maaaring magpahirap sa iyo na makita ang pinsalang idinudulot nila sa iyong layunin. Maaaring nasanay ka na sa kanila na hindi mo namamalayan na mali sila para sa iyo. Maaaring mahal mo sila kaya naging bias ang iyong paghuhusga. Habang nandoon ka na iniisip na sila ang pinakamagandang bagay na nangyari sa iyo, hindi nasisiyahan ang Diyos na kasama mo sila. Sinisira nila ang daloy niya sa buhay mo. Pinipigilan nila ang katuparan ng kanyang mga layunin para sa iyo at hindi siya nasisiyahan doon. Gusto niya silang mawala sa buhay mo. Sumama sa video na ito habang tinutuklasan namin ang 6 na palatandaang ito na tumutukoy sa mga taong humaharang sa iyong layunin at ang mga hakbang na gagawin pagkatapos. Numero 1, kung tatangkain nilang ilayo ka sa Diyos sa halip na lapitan siya. Ang unang senyales na hinaharangan ng taong mahal mo ang iyong layunin ay ang pagsisikap nilang hilahin ka palayo sa presensya ng Diyos. Sinusubukan nilang sirain ang iyong koneksyon at pakikisama sa Kanya, na lubhang nakapipinsala sa pagtupad sa iyong layunin. Walang sinuman ang namumuhay ng kasiyasyang buhay sa labas ng Diyos. Kapag ang iyong relasyon sa Diyos ay nasira, ang pagtupad sa iyong layunin ay nagiging mahirap at halos imposible. Kung ang isang taong malapit sa iyo ay hindi kailanman naghihikayat sa iyo na maging mas mahusay sa iyong paglalakad kasama ang Diyos, ngunit sa halip ay sinusubukan mong gawin ang mga bagay na nagmumungkahi na madiskaril ka sa Kanya, dapat kang mag-ingat sa kanila. Mapapansin mo na binabaliwala nila ang ginagawa mo para sa Diyos. Makikita mo silang nag-aanyaya sa iyo sa mga kaganapan kung saan dapat ay nasa presensya ka ng Diyos. Magbibigay sila ng mga komentong nakapanghihina ng loob tungkol sa iyong pangako sa Diyos. Kakausapin din nila ang iyong mga pagtatalaga. Kapag nakita mo ang mga katangiang ito sa sinuman sa paligid mo, maging iyong kasintahan o kaibigan, mangyaring tumakas mula sa kanila. Delikado sila sa iyo bilang isang mabangis na hayop. Sila ay destiny wreckers at time wastes. Nagdudulot sila ng malubhang pinsala sa iyong buhay. Kung patuloy mo silang nasa paligid mo, ito ay nakapipinsala. Ang tamang pakikisama ay naglalapit sa iyo sa Diyos at naghihikayat sa iyo na hanapin siya ng higit pa. Ngunit kapag nakita mo ang mga taong kabaligtaran ang ginagawa, mali sila para sa iyo. Hindi sila ang mga taong gusto ng Diyos na makasama mo at mamuhunan. Mapapansin mong ginugulo nila ang oras na kasama mo siya. Binabastos nila sila at pinaparamdam sa iyo na sobra-sobra ang ginagawa mo.
Sinasabi nila na ikaw ay masyadong espiritual at labis na nakatuon sa mga bagay ng Diyos, na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay isang itinapon. Hinaharang nila ang iyong kapalaran. Sinumang nakahanay sa iyong layunin ay susuportahan ang iyong paglago kay Kristo. Kung may mga tao sa paligid mo na nagpapahina sa iyong espiritual na lakad o nakipagkompromiso sa iyong mga halaga, hinaharangan nila ang iyong layunin. Kung pinaparamdam nila na malayo ka sa Diyos, hinihikayat ang espiritual na katamaran at pagsuway, at binabaliwala ang mga pamantayan ng Diyos, kung gayon sila ay humahadlang sa pagtupad sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Ang mapanganib na resulta ay sa kalaunan ay inaakit ka nila sa kasalanan at nagiging sanhi ng hindi pantay na pamatok, tulad ni Solomon at ng kanyang mga asawang banyaga. Mahal ni Solomon ang mga banyagang babae na humadlang sa katuparan ng layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Nadiskaril nila siya sa landas ng Diyos. Bagamat nagsimula siyang mabuti sa Diyos, nag-aalay ng mga hain at nagtayo ng templo, dahil sa mga taong kasama niya, hindi siya nagtapos. Nakompromiso ang kanyang mga halaga, at nilabag niya ang direktang utos na ibinigay ng Diyos sa kanila na huwag mag-asawa ng mga dayuhang babae. Ang kanyang debosyon sa Diyos ay humina. Ibinaling ng kanyang mga asawang banyaga ang kanyang puso sa kanilang mga Diyos-Diyosan, at siya ay naging isang sumasamba sa Diyos-Diyusan. Mula sa pagiging isang taong nagtayo ng templo ng Diyos, ay naging isang taong nagtayo ng ilang mga altar para sa mga Diyos-Diyosan. Sinasabi ng Isahari 11:4-9, habang tumanda si Solomon, binaling ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi lubos na nakatuon sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil ang kanyang puso ay tumalikod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 beses. Pinahintulutan niya silang hilahin siya palayo sa Diyos at hadlangan ang kanyang layunin. May magagandang plano ang Diyos para sa kanya bilang isang hari na hindi matutupad. Sa halip, sa kalaunan ay dinala niya ang galit at paghatol ng Diyos sa kanyang sarili at sa kanyang kaharian. Iba sana ang wakas ng buhay niya kung naging maingat siya sa mga babaeng mahal niya. Hindi siya maaalis sa harapan ng Diyos ng ganoon kung siya ay tumakas mula sa kanila. Ngunit nanatili siya at nakinig sa kanila. Hindi tulad ni Job, may mga taong mahal din si Job na gustong ilayo siya sa Diyos. Mga kaibigan niya sila at maging asawa niya. Dumadaan siya sa mga pagsubok at nawala ang lahat ng pag-aari niya. Ang lahat ng kanyang mga anak ay namatay sa parehong araw, at siya ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Marami talaga siyang pinagdaanan. Pinayuhan siya ng kanyang asawa at mga kaibigan na dapat niyang sumpein ang Diyos at mamatay dahil siya ay labis na nagdurusa. Nais nilang malihis siya sa pagsunod sa Diyos. Ngunit hindi niya pinakinggan ang mga ito. Nanatili siyang tapat at kalaunan ay biniyayaan ng maraming beses na pagpapanumbalik ng lahat ng nawala sa kanya. Mga minamahal, nais ng Diyos ang pinakamahusay para sa iyo. Kung matutupad mo ang iyong mga itinalagang layunin, dapat mong ihiwalay ang iyong sarili sa mga relasyong ito, at itigil ang pagiging hindi pantay na pamatok. Naaalala mo ba kung ano ang sinasabi sa atin ng Biblia tungkol dito? Sinasabi sa 2 Corinthians 6:14-17, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat ano ang pagkakatulad ng katuwiran at kasamaan? O ano ang pakikisama ng liwanag sa kadiliman? Kaya't lumabas kayo sa kanila at humiwalay, sabi ng Panginoon. Pangalawa, kung ang iyong kapayapaan ay palaging nababagabag kapag kasama mo sila. Ang susunod na palatandaan na ang isang tao sa paligid mo ay hindi mabuti para sa iyo ay kung maubos nila ang iyong kapayapaan. Kung palagi kang nababagabag kapag kasama mo sila, ang Espiritu Santo ang nagsisikap na ihatid ang isang mahalagang mensahe tungkol sa kanila. Ang iyong kapayapaan ng isip ay napakahalaga sa Diyos.
Nais niya na ikaw ay nasa kapayapaan sa lahat ng oras. Kaya naman binigyan ka niya ng hindi maipaliwanag na uri ng kapayapaan. Kaya kapag ang isang tao sa paligid mo ay nakakagambala sa kapayapaang iyon, sila ay mali para sa iyo, at ang Diyos ay hindi nais na manatili ka sa kanila. Kapag gusto ng Diyos na alam ng lahat na ipakita sa iyo ang tanda na ito, bibigyan ka niya ng pansin sa kung ano ang nararamdaman mo sa paligid ng mga taong iyon. Halimbawa, kung nagising ka na may pasasalamat at kalmadong ekspresyon, at gagawin ang iyong araw na ganoon ang pakiramdam, ngunit napansin mo ang isang napakabilis na pagbaluktot sa sandaling makilala mo ang taong iyon, dapat mong malaman na may mali. Madarama mo ang iyong kapayapaan sa paglipas ng oras sa kanila. Makikita mo ang iyong sarili na nabalisa ng walang dahilan upang ituro. Madarama mo ang pagka-drain sa halip na maging energized. At kung ito ay magpapatuloy, ito ay nagdudulot ng malaking panganib sa katuparan ng iyong mga layunin na itinakda ng Diyos, dahil kung hindi ka mapayapa, mahihirapan kang makiayon sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang isa pang bagay na nagpapakilala sa ganitong uri ng relasyon, ay ang patuloy mong pakiramdam na natigil sa isang posisyon mula noong nagsimula kang lumipat sa kanila. Hindi mo magagawang ituro ang isang tiyak na pag-unlad na iyong naitala mula noong nagsimula kang mahalin at makisalamuha sa kanila. Sa halip na paglago, ang makikita mo lang ay pagwawalang kilos. Kapag napansin mo ang mga palatandaang ito sa iyong relasyon sa ilang partikular na tao, dapat mong tiyakin na agad kang humiwalay. Dapat mong malaman na ang paglalakbay ng katuparan ng iyong layunin ay nangangailangan ng paggalaw. Kapag ang isang tao ay naging distraction o nagdulot ng pagkaantala, hindi nila tinutulungan ang iyong lahi, ngunit binibigat ka. Kailangan mong putulin ang koneksyon sa kanila sa lalong madaling panahon kung gusto mong makita ang pag-unlad sa iyong buhay at matupad ang iyong layunin. Iyan ang dapat gawin ng mga mandaragat at ng mga taong sumakay sa barko kasama si Jonas. Siya ay tumatakbo palayo sa Diyos na nagpadala sa kanya sa isang misyon. Siya ay isinugo upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan at pagtubos sa mga tao ng Nineve, ngunit tumanggi siya. Sinuway niya ang Diyos at pumunta sa kabilang direksyon. Sumakay siya sa isang barko patungo sa Tarsis sa pagtatangkang tumakas mula sa Diyos, ngunit ang Diyos ay nagdulot ng isang malakas na bagyo na tumama sa barko. Ito ay napakahirap na ang bawat pasahero na sakay ay kailangang magsimulang itapon ang kanilang mga ari-arian at ari-arian sa dagat sa pagsisikap na pakalmahin ang bagyo, ngunit walang gumana. Natakot at nalungkot sila dahil sa pagkawalang dinanas nila. Pagkatapos ay nagpalabunutan sila upang malaman ang sanhi ng problema at nahulog ito kay Jonas. Nang malaman nila na siya ang nagdulot ng kanilang kasawian, agad silang humiwalay sa kanya, itinapon siya sa karagatan. Sa mga taong iyon noong araw na iyon, si Jonah ay masamang kargada. Hinarang niya ang kanilang layunin. Sila ay naantala at ang kanilang kapayapaan ay inalis. Nawalan sila ng ari-arian at muntik nang mawalan ng buhay dahil lang sa pagkakaugnay nila ni Jonas. Mayroon bang masamang kargamento sa iyong buhay na nagdudulot ng mga pagkalugi at pinsala para sa iyo? Naway buksan ang iyong mga mata upang makilala sila upang makalayo ka kaagad sa kanila, dahil kung minsan ang pagmamahal at pakikisalamuha sa isang taong tumatakbo sa layunin ay maaaring makagambala sa iyo. Bagaman hindi masama si Lot, ang kanyang presensya kay Abraham ay nagdulot ng alitan at kaguluhan. Inalis nito ang kapayapaan sa kanilang mga tauhan. Sa kabutihang palad, nakilala ni Abraham ang pangangailangan para sa paghihiwalay bago ang mga bagay ay mawalan ng kontrol. Sinasabi ng Genesis 13:9, hindi ba nasa harap mo ang buong lupain? Maghiwalay tayo. Kung sa kaliwa ka, pupunta ako sa kanan. Kung sa kanan ka, sa kaliwa ako. Kinailangan nilang pumunta sa kani-kanilang landas para maghari ang kapayapaan at kaayusan. Maaaring kailanganin mo rin itong gawin.
Maaaring kailanganin mong tumawag para sa isang paghihiwalay sa pagitan mo at ng ilang mga tao kung gusto mo ng kapayapaan at pag-unlad sa iyong buhay. Ang pagmamahal sa isang tao at pakikisalamuha sa kanila ay hindi dapat magdulot sa iyo ng kapayapaan at pag-unlad o pagbaluktot sa iyong paglalakbay sa katuparan ng layunin. Napapalad ka na ba? Mangyaring patuloy na manood. Meron pa. Pangatlo, kung palagi ka nilang pinupuna na hindi nakabubuo. Ang pangatlong palatandaan na mahal mo ang isang taong humaharang sa mga plano ng Diyos sa iyong buhay ay hindi nakabubuo na pagpuna. Kung ang isang tao sa iyong buhay ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang magandang sasabihin tungkol sa iyo o sa iyong trabaho at karera, ngunit palaging pinupuna ang lahat ng bagay na nauukol sa iyo, sila ay isang pulang bandila. Ang mga ito ay hindi mabuti para sa iyo. At kung ang pag-ingat ay hindi gagawin, sila ay hahadlang sa kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga taong ito ay magdadala ng napakaraming negativity sa iyo. Magrereklamo sila sa mga ginagawa mo kaya nawalan ka ng tiwala. Kahit na narinig mo ang Diyos na nagtuturo sa iyo na pumunta sa linya ng negosyo o karera, magkakaroon ka ng mga pagdududa dahil sa mga negatibong kritisismo. Maaari ka pang magtanong kung talagang narinig mo ang Diyos. Ilalayo ka nila sa layuning iyon na ibinigay ng Diyos kung hindi ka mag-ingat. Gagawin ka nilang hindi naayon sa disenyo ng Diyos para sa iyong buhay. Nakikita mo ba kung gaano mapanganib na magkaroon ng mga taong tulad nito sa paligid mo? Ang isa sa mga panganib ay pinipigilan nila ang iyong mga hilig at mga regalo. Ang kanilang negativity ay nakakaapekto sa iyo at ginagawa kang pangalawang hulaan ang iyong sarili. Ito ay nagpapabagal sa iyo sa pagpapahayag ng iyong mga regalo. Kung binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan na pasiglahin ang espiritu ng mga tao sa pamamagitan ng mga salita ng kaaliwan, ngunit mayroon kang isang malapit sa iyo na patuloy na pumupuna sa iyo, malamang na mahuhulaan mo ang iyong sarili sa susunod na magkaroon ka ng pagkakataong makipag-usap sa isang tao. Ang paglabas ng salitang iyon sa iyong bibig ay maaaring magkaroon ng dagdag na siko mula sa banal na espiritu. Kung ito ay magpapatuloy, ito ay magdudulot ng pagbaba sa bisa ng iyong mga hilig at mga kaloob na hindi nakalulugod sa Diyos. Binigyan ka niya ng kapangyarihan ng mga bagay na iyon, dahil gusto niyang ipahayag mo ang mga ito sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan, hindi pagtakpan. Sinasabi ng 1 Pedro 4:10-11, ang bawat isa sa inyo ay dapat gumamit ng anumang kaloob na natanggap niyo upang paglingkuran ang iba bilang mga tapat na katiwala ng biyaya ng Diyos sa iba't ibang anyo nito. Kung ang sinuman ay nagsasalita, dapat niyang gawin iyon bilang isang nagsasalita ng mismong mga salita ng Diyos. Kung ang sinuman ay naglilingkod, dapat niyang gawin iyon ayon sa lakas na ibinibigay ng Diyos, upang sa lahat ng bagay ay purihin ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo at magpakailanman. Ang resulta ng patuloy na pagtakpan at pagsupil sa iyong mga hilig at regalo ay isang pagbara sa iyong layunin. Kaya naman kailangan mong huminto sa mga taong dahilan para mangyari ito sa iyo. Bilang 4, kung nilinlang ka nila at hinahanap ang iyong pagkawasak. Ang isa pang indikasyon na ang isang taong mahal mo ay humahadlang sa iyong bigay ng Diyos na layunin ay sila ay puno ng panlilinlang at naghahanap ng iyong pagkawasak. Ang mga taong ito ay maaaring magkaila bilang mga kaibigan at mahal sa buhay sa iyo. Ngunit sa totoong kahulugan, sila ay iyong mga kaaway. Sila ay tumatawa at nagmamalasakit sa iyo sa iyong harapan, ngunit nagbabalak ng masama laban sa iyo. Hanggang sa gumamit sila ng panlilinlang upang kunin ka sa kanilang panig upang paniwalaan sila, kaya hindi mo alam ang kanilang tunay na intensyon. Ang mga ito ay lubhang mapanganib, kaya dapat kang tumakbo ng malayo sa kanila kung balak mong matupad ang iyong kapalaran. Dahil sa uri ng mga tao sila ay tuso at maaaring hindi madali para sa iyo na malaman. Ngunit kapag tinulungan ka ng Diyos na makilala sila, mangyaring huwag itong baliwalain. Bigyang pansin ang babala ng Diyos at kumilos ng naayon.
Huwag maghintay ng tahimik hanggang sa sirain kanila at ang iyong layunin. Iyon ang kasawiang dinanas ni Samson. May mga palatandaan na nililinlang siya ng babaeng Filisteo na si Delilah. Gayunpaman, dahil sa pagnanasa, hindi niya pinansin hanggang sa mahuli siya ng mga Filisteo at nilipol. 2 beses na niyang tinanong ang parehong mga tanong at gumawa ng malupit na aksyon laban sa kanya bago nagtanong sa pangatlong beses. Iisipin ng isa na may isip ni Samson na siya ay dinadaya, ngunit hindi niya ginawa. Ibinunyag niya ang lihim ng kanyang kapalaran sa babae, na nagtapos sa katuparan ng kanyang layunin na itinalaga ng Diyos. Ito ay isang taong itinakda ng Diyos upang iligtas ang bansang Israel mula sa mga Filisteo. Ngunit dahil nagmahal siya sa maling babae at nahulog sa panloloko, sinira at kinutya siya ng kanyang mga kaaway. Si Delilah, na dapat ay kalaguyo ni Samson, ay naging sanhi ng pagbabara sa kanyang layunin. Ito ay upang ipaalam sa iyo na maaari itong maging sinuman. Si Laban ay tiyuhin ni Jacob sa ina. Halos pamilya sila, pero niloko pa rin niya siya. Nilinlang niya siya sa mga taon ng dagdag na trabaho. Nilinlang niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ni Leah noong pinaghirapan niyang makuha si Raquel. Kahit na matapos ang ilang taon ng paggawa para sa pagpaparami ng kanyang kawan, ayaw pa rin ni Laban na umalis si Jacob. Gusto niyang hawakan siya, stagnant sa posisyong iyon nang walang pag-unlad. Guguluhin niya ang plano ng Diyos para kay Jacob. Nalinlang din siya ng mga kapatid ni Jose. Kinasusuklaman nila siya at hinahangad ang kanyang kamatayan. Nang siya ay lumabas sa bukid upang bigyan sila ng pagkain, sila ay nagkunwari at ipinagbili siya sa pagkaalipin. Sa kabila ng pagiging pamilya, kamag-anak, at magkasintahan, nilinlang at hinahangad pa rin ng mga taong ito na sirain sila. Huwag maging biktima ng mga taong tulad nito. Hilingin sa Diyos na patalasin ang iyong pagiging sensitibo at buksan ang iyong mga mata sa mga mapanlinlang na tao sa paligid mo. Tiyaking manatili ka hanggang sa katapusan ng video upang makibahagi sa makapangyarihang panalangin. Patuloy na manood. Numero 5. Kung kailangan mong mawala ang iyong sarili upang mapanatili ang mga ito. Ang susunod na senyales na ang taong mahal mo ay wala sa mga plano ng Diyos para sa iyo ay kailangan mong mawala ang iyong sarili para manatili sila sa tabi mo. Hindi sila nilalayong makasama kung kailangan mong patuloy na yumuko at higit pa para sila ay maging komportable at manatili sa iyo. Isipin ang mga taong iyon sa iyong buhay na kailangan mong gumawa ng isang bagay na wala sa iyong pagkatao upang masiyahan. Sila ang ating tinutukoy. Ang pagkawala ng iyong sarili upang panatilihin ang mga ito sa iyong buhay ay isang nakakapagod na ehersisyo. Mahirap silang pasayahin at iniiwan kang pagod sa tuwing nakakasalubong mo sila. Ilalabag din nila sa iyo ang mga pamantayan ng Diyos. Gagawin ka nilang pabayaan ang iyong mga pagtatalaga upang mapanatili ang mga ito sa iyo. Gayunpaman, ayaw ng Diyos na malito ka. Sinasabi ng 1 Corinthians 14:33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kabuluhan, kundi ng kapayapaan, gaya ng sa lahat ng mga kongregasyon ng bayan ng Panginoon. Kung gusto niyang mamuhay ka sa ilalim ng mga pamantayang iyon o pabayaan ang mga pag-aalay na iyon, hindi niya sana ito ibibigay sa iyo noong una. Kaya dapat lumayo ka sa mga taong ganito, dahil sa kaunting panahon ay gagawin ka nilang talikuran ang mga prinsipyo ng Diyos, at ilayo ka sa kanyang harapan, tulad ng nangyari kay Samson. Kinailangan niyang lumayo sa kalooban ng Diyos, para sa kanyang buhay na makapiling si Delilah. Kinailangan niyang suwayin ang mga tagubilin ng Diyos, para sa kanya, at ipagwalang bahala ang kanyang utos na ibinigay ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na siya ay bumaba sa pwesto. Patuloy siyang humakbang palayo sa kalooban ng Diyos at sa mga kamay ng kaaway. Nawala niya ang kanyang sarili ng lubusan upang makasama si Delilah, na kalaunan ay nilinlang at sinira siya.
Ang isang relasyong itinalaga ng Diyos ay hindi magpapawala sa iyong sarili o lumayo sa Kanya. Kung kailangan mong paliitin o itago ang iyong sarili upang mapaunlakan ang isang tao ng palagian, marahil hindi sila nakatakdang manatili pagkatapos ng lahat. Itigil ang pagkompromiso sa iyong layunin para sa isang taong wala. Ang pagmamahal sa isang tao at pakikisalamuha sa kanila ay hindi dapat mawala ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo at pagpapahalaga sa sarili. Kaya, itigil ang pagsasakripisyo ng iyong mga halaga para sa isang taong humaharang sa iyong layunin. Hindi iyon ang intensyon ng Diyos para sa iyo. Numero 6, kung hindi ka nila sinusuportahan sa iyong bigay Diyos na pangitain. Ang huli ngunit napakalalim na senyales na mahal mo ang isang taong humaharang sa iyong layunin ay hindi ka nila sinusuportahan. Alam nila ang iyong bigay Diyos na pangitain, ngunit hindi ka kailanman susuportahan. Maging sa ministeryo, karera, o negosyo, sila ay palaging nasa likuran, hindi aktibong nag-aambag sa iyong buhay. Mas masama kung imbes na suportahan, binabastos at pinag-uusapan nila ang iyong mga pananaw. Sa makatuwid, sa halip na hikayatin ka, ang ginagawa lang nila ay hilahin ka pababa. Isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang iyong mga asosasyon ay dapat kang makakuha ng lakas at suporta mula sa kanila. Ang mga tamang relasyon sa iyong buhay ay magpapalago sa iyo, hamunin ka na gumawa ng mas mahusay, at pinuhin ang iyong layunin, hindi hadlangan ito. Kaya nga sinasabi ng Biblia sa Aklat ng Kawikaan 27:17, kung paanong ang bakal ay nagpapatala sa bakal, gayon din ang isang tao ay nagpapatala sa iba. Ngunit kung ang taong mahal mo ay patuloy na sinisira ka, at hindi ka pinapatala sa anumang paraan, dapat mong malaman na hindi sila mabuti para sa iyo. Kung ang taong ito ay iyong kasintahan o kapareha, o mas mabuti pa na isa sa mga miyembro ng iyong pamilya, kailangan mong patuloy na humingi ng kanilang pagpapatunay para sa iyong ginagawa. Ang oras na dapat mong gugulin sa pagpapahusay ay gugugol sa pagsisikap na makuha ang kanilang pagtatasa. Iyon ay maaaring maging sanhi ng pagkagambala sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo at pagkatapos ay isang pagbara sa iyong layunin. Ang mga palatandaang ito ay tutulong sa iyo na malaman ang uri ng samahan na dapat mong panatilihin. Ngayong alam mo na may mga bagay na dapat mo ring gawin. Ang una ay suriin ang iyong mga relasyon sa lens ng mga palatandaang ito. Upang gawin yon, kailangan mong sinasadyang tingnan ang lahat ng nasa paligid mo at suriin kung ang alinman sa mga palatandaang ito ay ipinahayag sa kanila. Kailangan mong maging holistic tungkol sa iyong pagsusuri, isinasantabi ang mga emosyon at damdamin. Matapos gawin ito at kilalanin ang mga taong ito, kailangan mong umalis sa kanila. Kung naunawaan mo ang mensahe, malalaman mo ang panganib ng pag-ingat sa kanila ng mas matagal. Kung sila ay mga tao na maaari mong iwan ng tahimik nang hindi nagbibigay ng abiso, mangyaring gawin ito. Kung kailangan mong makipag-usap sa gayong mga tao, gawin yon ng may paggalang at magalang. Gawin ang lahat ng iyong makakaya upang humiwalay sa gayong mga relasyon. Maaari mo ring hilingin sa Diyos na bigyan ka ng karunungan sa paggawa nito. Ang susunod na bagay na kailangan mong gawin ngayon ay magpasakop sa Diyos sa panalangin at pag-aralan ang salita. Hilingin sa Kanya na pagalingin ka mula sa mga karanasang ito. Ang ilan sa kanila ay nag-iwan ng mga traumatikong sugat sa iyong puso, at hindi mo dapat dalhin ang mga ito nang hindi ginagamot. Manalangin at hilingin sa balsamo ng gilid na pagalingin at paginhawahin ang iyong mga sakit. Pagkatapos, hilingin sa Diyos na i-redirect ang iyong buhay at bigyan ka ng kapangyarihan upang makabalik sa landas upang matupad ang iyong layunin. Hilingin sa Kanya na tulungan kang matuklasan ang Kanyang mga plano para sa iyong buhay kung hindi mo pa nagawa iyon. Hilingin sa Kanya na tulungan kang matupad ang mga ito at mamuhay ayon sa Kanyang mga pamantayan. Pagkatapos ay dapat kang pumili ng mga bagong kaibigan at asosasyon. Hindi ka mabubuhay mag-isa, kaya kailangan mo pa rin ng mga tao anuman ang nangyari.
Ipanalangin na buksan ng Diyos ang iyong mga mata at patnubayan ka sa paggawa ng mga tamang pagpili sa iyong mga asosasyon. Tiyakin na pinanghahawakan mo ang iyong pananampalataya at pakikisama sa Diyos. Sa lahat ng ito, ang katuparan ng iyong layunin ay higit na nakasalalay sa iyong relasyon sa Kanya. Huwag sisihin ang pagbabara ng iyong layunin sa iyong samahan kapag mayroon kang paralitikong relasyon sa Diyos. Kung kailangan mong gumawa ng mga pagbabago tungkol diyan, mangyaring gawin ito ngayon. Huwag ipagpaliban. Buong pusong magpasakop sa Diyos at hayaang patnubayan niya ang iyong buhay sa direksyon na gusto niya. Nabiyayaan ka na ba? Ngayon pumunta tayo sa Diyos sa panalangin. Mahal na Diyos, salamat sa pagiging ama ko. Salamat sa pagiging Panginoon ng buhay ko. Hindi mo ako pinabayaan at hindi mo ako pinabayaan. Inalagaan mo ako sa lahat ng mga araw ng aking buhay hanggang sa sandaling ito. Gusto mong matupad ang layunin mo sa buhay ko. Ipinahayag mo ang iyong pagmamahal sa akin sa mga paraan na higit sa inaasahan ko. Nakita ko ang iyong dakilang intensyon para sa akin, at nagpapasalamat ako para sa mga ito at sa marami pa. Sinasabi ng iyong salita na pinaplano ng mga tao ang gusto nilang sabihin, ngunit binibigyan mo sila ng mga tamang salita. Habang nagdarasal ako sa sandaling ito, hinihiling ko na bigyan mo ako ng tamang mga salita. Tumatanggap ako ng pagbigkas sa pamamagitan ng iyong espiritu at nagsasabi ng mga tamang bagay upang hindi ako manalangin ng mali. Panginoon, hinihiling ko na habang ang mga salitang ito ay dumating sa akin, gagawin nila ang gawain ng kabutihan sa aking buhay. Hindi lang sila magiging isa pang mensahe, kundi isang transformative para sa akin. Ang mga salitang ito ay nagpapaginhawa sa akin, at pinatitibay nito ang aking pananampalataya. Panginoon, dalangin ko na ang aking sensitivity ay matalas. Ayokong maging mapurol ang aking espiritual na pandama. Bigyan mo ako ng nakakakitang mata at nakakarinig na tainga. Hayaan akong kilalanin ang mga palatandaan at indikasyon na ipinapakita mo sa akin. Ayokong madilim sa mga importanteng bagay na ito. Tulungan mo akong makilala ang mga taong nakapaligid sa akin na humaharang sa aking layunin. Tulungan mo akong mahuli ang mga taong ito na nagdudulot ng malaking panganib sa akin sa anumang anyo na sila ay disgist. Bigyan mo ako ng pag-unawa upang makita at maunawaan ng higit sa pang-unawa ng tao habang ipinapakita mo ang mga ito sa akin. Matapos makilala ang mga ito, mangyaring bigyan ako ng karunungan at lakas upang gawin ang kailangan. Tulungan akong huwag maging emosyonal o sentimental kapag tinutugunan ang isyong ito. Mangyaring ituro sa akin ang tamang paraan upang gawin ito. Bigyan mo ako ng karunungan at pananalita para sa bawat sitwasyon kung saan ito ay kinakailangan sa akin. Bigyan mo ako ng lakas na kumalas, kumawala, at umalis sa mga relasyong ito na humahadlang sa layunin upang ang iyong kalooban ay matupad sa aking buhay. Ama, nagpapasakop ako sa iyo para sa pagpapagaling. Mangyaring pagalingin ako sa bawat mental, espiritual, o psikolohikal na pinsala na natamo ko bilang resulta ng mga maling samahan na ito. O balsamo ng gilid, hinihiling ko na ibuhos mo ang langis ng kagalakan sa akin at pagalingin mo akong muli. Hinihiling ko na i-redirect mo ako at ilagay sa tamang landas na gusto mo para sa aking buhay. Kung ako ay nasa maling landas, mangyaring gabayan ako sa daan na dapat kong lakaran. Dalhin ang aking buhay upang sundin ang tamang landas na hahantong sa katuparan ng aking layunin. Matupad nawa ang iyong kalooban sa aking buhay. Hinihiling ko na dalhin mo ako upang iayon sa iyong mga plano at disenyo para sa aking buhay. Panginoon, naiintindihan ko ang pangangailangan ng samahan at hindi ako mabubuhay bilang isang isla. Sa makatuwid, mangyaring pumili ng mga bagong kaibigan para sa akin. Iayos ang aking landas upang tumawid kasama ang tamang uri ng mga tao na susuporta sa aking pananaw, magpapasigla, at magtutulak sa akin na umunlad sa aking pakikisama sa iyo.
Bigyan mo ako ng uri na hindi aalisin ang aking kapayapaan. Pagpalain mo ako ng mabubuting tao na sumusuko sa iyo at hindi tatangkaing hilahin ako palayo sa iyong presensya. Pagpalain mo ako ng mga taong magpapatalas sa aking bakal at magmamahal sa akin, tulad ng pagmamahal ni Jonathan kay David, hindi ng mga taong dadaya sa akin at hahanapin ang aking pagkawasak. Ipinag-uutos ko na simula ngayon ay hindi na ako magiging biktima ng masasamang kasama. Ama, hinihiling ko na tulungan mo akong magpasakop sa iyo upang ibigay ang aking relasyon sa iyo. Tulungan mo akong maging masunurin at sumunod sa iyong mga tagubilin. Tulungan mo akong matuklasan ang iyong layunin para sa aking buhay at bigyan ako ng kapangyarihan upang matupad ito. Ipinag-uutos ko na wala at walang sinuman ang makakasira sa aking kapalaran o makakahadlang sa aking layunin. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang makita ang mga hilig at mga regalo na inilagay sa loob ko. Tulungan mo akong gamitin ang mga ito para sa iyong kaluwalhasyan at hindi sugpuin sila. Salamat dahil tumugon ka sa pagtawag ko sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. I-type ang amen sa mga komento kung naniniwala kang narinig at sinagot ka ng Diyos. Bago ka pumunta, I-like, I-share, at I-subscribe ang channel na ito. Pagpalain ka ng Diyos.